Ang neon na ilaw ng isang club sa Bonifacio Global City ay sumasayaw sa aspalto, palit sa mga kulay na lila, asul, at berde. Alas 2 na ng madaling araw, ngunit ang ingay ng musika at tawanan ay hindi pa rin kumukupas, umahalo sa walang humpay na busina ng mga sasakyan sa McKinley Parkway. Sa loob ng isang lumang Toyota Vios na puno ng amoy ng air freshener at pagod, si Dante Reyes ay nakaupo sa likod ng manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa salamin sa gilid, naghihintay. Ang kanyang buhay ay nagbago mula sa pagiging isang visionary CEO sa isang tech empire patungo sa pagiging isang freelance driver at delivery rider. Isa lang sa maraming nagtatrabaho sa Manila para sa pangarap na makabangon muli. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan at isang alon ng mamahaling pabango ang pumasok, kasunod ng isang babae na halos hindi na makatayo sa sarili niyang mga paa. Siya ay nakasuot ng isang midnight blue na evening gown na sumasalamin sa mailaw ng gabi. Ang buhok ay nakapusod ng elegante at ang mamahaling alahas ay kumikinang sa kanyang leeg at pulso. Si Celeste Vargas, walang duda. Kilala siya ni Dante mula sa mga pahina ng magasin at balita. Ang anak ng isang tikoon, CEO ng Vargas Innovations, isang henyong babae na nagpapatakbon ng 1 bilyong pisong imperyo sa edad na wala pang 3. Ngunit ngayon, siya ay basag, may bakas ng luha sa ilalim ng kanyang maskara at ang amoy ng alak ay malakas. Sa makatisbid, anya, ang boses ay paos at bahagyang paos, at bilisan mo. Hindi ako sanay maghintay. Huminga ng malalim si Dante, pinanatili ang kanyang profesional na pagtilos. Masusunod po maang. Isinaayos niya ang kanyang salamin sa likuran. Ang pagiging tahimik at hindi mapanghusga ay naging ikalawang kalikasan niya. Alam niya ang mga taong tulad ni Celeste, mga taong nabubuhay sa rurok ng lipunan. May mga problema na, sa kanyang pananaw, ay karaniwang luho lamang. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Celeste, sa kabila ng kanyang pagkalasing na nagsasabing may mas malalim pa sa kanyang sakit. Habang umaanda ang sasakyan sa abalang kalye, inilabas ni Celeste ang kanyang telepono at isang maliit na bowl ng champagne. Sa gitna ng kanyang pagsubok na buksan ng bot, ito ay nadulas sa kanyang kamay at tumama sa dashboard. Sumabog ang champagne sa direksyon ni Dante. Ang mga bula ay tumalsik sa kanyang damit at sa windshield. Pot! Mabilis na napatigil si Celeste. Oh my God! I'm so sorry. I'm so clumsy. Inihinto ni Dante ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Kumuha siya ng isang maliit na tuwalya mula sa glove compartment at tahimik na pinunasan ng kanyang sarili at ang dashboard. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa inis, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayos lang po. Maam. Hindi po yan problema. Ngunit hindi tumigil si Celeste. Sa kanyang lasing na pagkabigla, tiningnan niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagsisiyasat. Bakit? Bakit ka ganyan? Bakit hindi ka man lang nagalit? Dapat nagalit ka. Alam mo ba kung magkano ang champagne na yan? Alam mo ba kung sino ako? Pumalis sa daan si Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Walang maidudulot na mabuti ang paggawa ng eksena. Maam. Isa lang po akong driver. At ang trabaho ko po ay ihatid kayo ng ligtas. Ang trabaho ko po ay serbisyo. At kasama po sa serbisyo ang pagiging profesional, anuman ang mangyari. Ang kanyang mga salita ay tila tumagos sa ulap ng alak ni Celeste. Sa loob ng ilang sandali, nanahimik siya,
nakatingin lamang kay Dante sa pamamagitan ng salamin sa likuran. May kakaiba sa paraan ng kanyang paghawak sa sarili, isang halo ng pagod at determinasyon na hindi karaniwan sa isang ordinaryong driver. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng kanilang kalmadong tingin, ay tila may lalim na nagsasabi ng isang kwento. Nang makarating sila sa Makati, sa isang maranyang condo building, bumaba si Celeste, iniwan ang isang malaking tip sa upuan nang walang salita. Tinalikuran niya ang sasakyan, ngunit bago siya tuluyang pumasok sa lobby, lumingon siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Dante na nananatiling tahimik sa loob ng sasakyan. Ang mga mata nito ay nanatili sa kanyang isip, tulad ng isang hindi inaasahang hinig. Nang tuluyan, nang mawala si Celeste, uminamuli ng malalim si Dante. Hindi niya man lang tiningnan ang tip. Nagmaneho siya pauwi sa kanyang maliit na apartment sa isang liblib na sulok ng Pasig. Ang kanyang isip ay lumilipad. Pagod man ang katawan, mayroong isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon at harapin ang bawat araw, ang kanyang anak, si Miko Reyes. Pagsapit ng umaga, si Dante ay hindi na isang driver ng gabi. Siya ay isang delivery reader na naglalakbay sa mga lansangan ng Metro Manila, naghahati ng mga pagkain at pakete sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat pisong kinikita niya ay para kay Miko. Ang kanilang apartment ay maliit, may isang silid, tulugan lamang, at ang kanilang mga pagkain ay simple, madalas na instant noodles, tosino, o tinapa. Ngunit sa loob ng mga dingding na iyon, mayroong isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang kayamanan. Papa, gising! Ang malambing na boses ni Miko, ang madalas na gumigising kay Dante sa umaga. Si Miko, 8 taong gulang, ay isang bata na mas matalino kaysa sa kanyang edad. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad at ng hindi matitinag na tiwala sa kanyang ama. Ano ang almusal natin ngayon? Kahit ano ang gusto mo, Chang, sagot ni Dante. Ang ngiti ay totoo. Ang pagod ay nawawala sa presensya ng kanyang anak. Basta kakainin mo lahat. Habang si Miko ay masayang kumakain. Si Dante naman ay bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa isang lumang larawan sa dingding, isang larawan kung saan siya ay nakangiti, suot ang isang mamahaling suot, nakatayo sa tabi ng isang eleganteng babae, at sa likod nila ay ang logo ng isang kumpanya, nakastaik. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naiiba noon, puno ng asa, ambisyon, at hindi matitinag na kumpiyansa. Lakas Tech. Ang kanyang pangarap. Ang kumpanya na itinayo niya mula sa wala, na naging isa sa mga nangungunang tech company sa bansa. Si Dante Reyes, ang visionary CEO, ang henyo sa likod ng revolusyonaryong teknolohiya. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho na, parang bula. Isang pagbulong ng pagtataksilang pumukaw sa kanyang isip. Oscar Ramos. Ang kanyang kanang kamay, ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang taong itinuring niya bilang isang kapatid. Ito ang taong nagplano ng kanyang pagbagsak, na nagbenta ng mga sikreto ng kumpanya sa mga kakumpetensya at nagpabagsak sa lakas tech mula sa loob. Ang pagbagsak ay mabilis at brutal. Mula sa tuktok, siya ay nalaglag sa ilalim. Ang kanyang pangalan ay nabahiran ng iskandalo at pagkalugi. Ang mga headline ay naging malupit. Dante Reyes, mula sa milyonaryo, naging wala. At si Catherine Lin, ang kanyang asawa, ang ina ni Miko. Hindi nito kinaya ang pagsubok. Nang maglaho ang lahat ng kanilang kayamanan at katanyagan, umalis ito, iniiwan si Dante, na isa upang itaguyod si Miko sa gitna ng kaguluhan. Ang sakit ng pagtataksil at pag-iwan ay nag-iwan ng malalim na sugat,
Ngunit ang pagkawala ni Katrina ay nagpalalim lamang sa kanyang koneksyon kay Miko. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko dahil kay Miko. Ito ang mantra ni Dante. Ang bulong na nagpapanatili sa kanya sa bawat araw. Si Miko ang kanyang anchor, ang kanyang liwanag sa madilim ng mundo. Ang bawat pagod, bawat sakripisyo ay nagkakahalaga para sa ngiti ng kanyang anak, para sa kinabukasan na nais niyang ibigay kay Miko. Hindi man niya maibalik ang kanyang nakaraang buhay, sisiguraduhin niya na si Miko ay hindi mararanasan ng paghihirap na pinagdaanan niya. Samantala, sa isang maranyang silid, tulugan sa Makati, unting nagising si Celeste Rardas. Sumasakit ang kanyang ulo at ang mga alaala ng gabi ay lumalabo, tila mga pirasong baso. Ngunit isang imahe ang nanatili, ang kalmadong mukha ng kanyang driver, ang kanyang mga mata, na puno ng pagod, ngunit hindi mapanghusga, ang kanyang boses na tahimik, ngunit puno ng hindi matitinag na dignidad. Isang ordinaryong driver, ngunit walang ordinaryo sa mga mata ng taong iyon. Sino siya? Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isip, umahantong sa isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Ang pangalan niya. Hindi niya matandaan. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi niya malilimutan. Ito ay nagsimula bilang isang hindi inaasahang pagtatagpo, ngunit para kay Celeste, ito ay isang simula ng isang bagay na mas malaki. Kailangan niyang malaman kung sino ang driver na iyon. Kailangan niyang malaman kung sino si Dante Reyes. Ang liwanag ng umaga ay sumasayaw sa mamahaling kurtina ng penthouse ni Celeste Dargas. Hindi man lang nagawa nitong pawiin ang bigat ng gabi. Ang sakit ng ulo ay matindi, ngunit ang isang imahe ang mas nangingibabaw. Ang kalmadong mukha ng kanyang driver. Ang lalaking hindi man lang nagreklamo nang matapunan siya ng syampal. Isang ordinaryong driver. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Isang lalin, isang pagod na sumasalamin sa isang hindi pangkaraniwang nakaan. Ang pangalan niya. Hindi niya matandaan. Ngunit ang pagtataka ay lumalakas sa bawat paghinga. Pumangon si Celeste. Kinuha ang kanyang telepono. Eliza, Aki, review ang mga booking ng Fargasades noong nakaang gabi. Bandang alas, 2 ng madaling araw, mula sa patungong Makatikbid. Hanapin ng pangalan ng driver. Ang boses niya ay malinaw. Ang kanyang isip ay gumagana na ng buo, malayo, sa pagkalasing ng nakaraang gabi. Si Celeste ay isang strategist. Walang lugar para sa mga hindi nasagot na tanong sa kanyang mundo. Ilang oras lang, isang email lang dumating mula kay Eliza. Ang pangalan, Dante Reyes. At sa ilalim nito, isang maikling profile na agad na nagpakunot ng no ni Celeste. Hindi lang ito, isang ordinaryong driver. Ang pangalan ay pamilyar. Isang mabilis na paghahanap sa online ang nagbunyag ng isang alalansya ng mga artikulo, mga lumang headline at mga balita. Dante Reyes ang visionary CEO ng Lakas Stage, ang pagbagsak ng Lakas Stage, pagtataksilang sanhi. Milyonaryo, naging walang-wala. Pumagsak si Celeste sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakatitig sa monitor. Ang lalaking iyon, ang driver na walang kibo, ay ang parehong Dante Reyes na itinambok sa Forbes Philippines bilang isa sa mga pinakamatalilong isip sa tech industry. Ang lalaking iyon ay nagtayo ng isang imperyo at nawala ang lahat. Ang pagtataka ay napalitan ng paghanga at sa isang bahagi ng kanyang isip, isang estratehikong plano ang nabuo. Ang mga mata niya, na noon ay puno ng misteryo, ngayon ay may kahulugan. Ang pagtitig na iyon ay hindi lang pagod. Ito ay ang bigat ng isang nawasak na pangarap. Eliza,
Tawag niya muli. Ang boses ay puno ng desisyon. Hanapin si Dandy Reyes. Gusto ko siyang i-schedule para sa isang panayam. Hindi para sa driver, kundi para sa isang posisyon sa Vargas Innovations. Sabihin mo, interesado kami sa kanyang unique skill set. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Hindi siya ang tipo ng tao na bumibitaw sa isang pagkakataon, lalo na kung ang pagkakataon ay may potensyal na magpabago ng laro. Samantala, sa isang maingay na kalye sa Pasig, si Dandy Reyes ay abala sa paghahatid ng mga pakete. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng pamilyar na maskara ng pagod, ngunit determinasyon. Ang bawat pagliko ng kanyang motor, bawat pagtigil sa trapiko, ay para kay Miko. Ang buhay niya ay isang walang katapusang siklo ng trabaho, aalaga kay Miko, at kaunting oras para sa pagtulog. Nawala na ang mga araw ng mga board meeting at mga presentasyon sa mga investor. Ngayon, ang kanyang mundo ay umiikot sa mga oras ng rush hour at sa dami ng kikitain. Bawat araw, nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero ang lumabas. Yelo. Anya, ang boses ay bahagyang paos. Magandang araw po, Miss Reyes. Ako po si Eliza Corpus, Executive Assistant ni Celeste Vargas, CEO ng Vargas Innovations. Ang boses sa kabilang linya ay propesyonal at malinaw. Gusto po namin kayong imbitahin para sa isang panayam, para sa isang managerial position dito sa Vargas Innovations. Interesado po kami sa inyong unique skills set. Alos manghulog ang telepono sa kamay ni Dante. Vargas Innovations. Ang kumpanya ng Vargas, ang isa sa mga pinakamalaking tech conglomerate sa bansa. At isang managerial position. Isang tawa ang gustong kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang puno ng kapaitan at pagtataka. Isang biro ba ito? Isang uri ng laro. Salamat po, ma'am. Ngunit sigurado po ba kayo? Tanong ni Dante, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Hindi po ako naghahanap ng trabaho sa ngayon. At, ang aking karanasan. Alam po namin ang inyong background, Mr. Reyes, puto ni Eliza. At iyan po ang dahilan kung bakit interesado si Miss Vargas. Isang pribadong panayam po sa Biyernes ng umaga, alas 10. Ipadadala po namin ang detalye sa inyong email. Walang puwang para sa pagtanggi sa kanyang boses. Matapos ang tawag, si Dante ay nakaupo sa gilid ng kanyang motor. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Managerial position. Sa isang tulad niya, ang kanyang pagkabigla ay sinundan ng isang malakas na alon ng pagdududa. Pagmamataas. Hindi niya matanggap na isang posisyon na mas mababa sa kanyang dating antas ang inaalok sa kanya. Siya ay dating CEO, nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya. Ngayon, isang managerial role sa ilalim ng ibang tao. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang lumang motor at ang kanyang mga damit na puno ng alikabok, isang imahe ang sumilay sa kanyang isip, si Miko, ang kanyang anak, na masayang kumakain ng instant noodles. Ang mga mata ay puno ng paghanga sa kanyang ama. Ang pangako niya kay Miko, ang pangako na bibigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Ang lahat ng pagdududa at pagmamataas ay naglaho. Ito ay isang pagkakataon. Isang maliit na butas sa dingding, ngunit isang butas na maaaring magbukas sa isang mas malaking mundo. Para kay Miko, ang pagtanggap ay isang kapasyahan na may bigat, ngunit ito ay para sa kanyang anak.
Tumating ang araw ng panayam. Si Dante, suot ang kanyang pinakamahusay na lumang polo shirt at pantalon, ay pumasok sa Burger Innovations Building. Ang lugar ay napakaganda, moderno, at pulido. Isang matalas na kaibahan sa kanyang dating kumpanya, ang Lakas Teki, na mayroon ding sariling tinda, ngunit mas butiko. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nawalang posisyon, ng kanyang nakaraang buhay. Ang isang pamiyar na kurot ng inggit at panghihinayang ay dumaloy sa kanyang puso. Ngunit pinilit niya itong isantabi. Sa loob ng opisina ni Celeste, ang kapaligiran ay tahimik at formal. Nakaupo si Celeste sa kanyang desk, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Walang pahiwatig ng kanilang nakaraang pagtatagpo. Siya ay puro negosyo, puro profesionalismo. Magandang araw po, Miss Reyes. Bati niya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Salamat sa pagpunta. Ang panayam ay hindi tungkol sa kanyang nakaraang iskandalo o sa kanyang pagbagsak. Hindi rin ito tungkol sa kanyang karanasan bilang driver. Ang mga tanong ni Celeste ay nakatuon sa kanyang mga ideya, sa kanyang diskarte sa problema, sa kanyang kakayahan na mag-isip sa labas ng kahon. Kung bibigyan ka ng isang proyekto na may mabigat na hamon at limitadong budget, paano mo ito lulutasin? Tanong ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay matayin. Sinusukat ang bawat salita ni Dante. Sumagot si Dante nang may kumpiyansa. Ang kanyang isip ay gumagana, na parang makina. Taramdaman niyang buhay muli ang kanyang talino, ang kanyang kakayahang magplano at magpatupad. Ang kanyang mga karanasan sa Lakas Teki ay hindi nawala. Ito ay naroon pa rin, nakabaon lamang sa ilalim ng bigat ng kanyang pagbagsak. Ngayon, binibigyan siya ng pagkakataon na gamitin muli ang mga iyon. Hindi niya ito pinalampas. Tumagal ang panayam ng halos 1 oras. Sa huli, ngumiti si Celeste. Hindi ito isang ngiti ng paghanga, kundi isang ngiti ng pagkilala sa isang kapwa-Kenyo. Reyes, anya, interesado kaming kunin ka sa isang managerial position sa aming Research and Development Division. Ang sweldo ay, ang alok ay makabuluhan, higit sa sapat para sa isang mas magandang buhay. Para kay Miko, ito ay isang managerial role, hindi CEO, ngunit ito ay isang simula. Ito ay isang pagkakataon. Maraming salamat po Miss Dorgas. Tatanggapin ko po. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng pasasa. Sa kanyang unang araw sa Vargas Innovations, habang naglalakad si Dante sa isang abalang pasilyo patungo sa kanyang bagong opisina, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Dante, ikaw ba yan? Lumingon si Dante. Nakatayo sa kanyang harapan si Lorenzo Santiago, ang kanyang dating pinagkakatiwalaang technical head sa Lakas Teki. Ang mukha ni Lorenzo ay may bakas ng matinding pagkabigla at tuwa. Si Lorenzo ay isa sa mga iilan na hindi tumalikod sa kanya, ngunit naputol ang kanilang ugnayan matapos ang pagbagsak ng kumpanya. Ngayon, narito siya, nagtatrabaho sa Vargas Innovations. Lorenzo, ikaw nga, hindi natigilan ni Dante ang kanyang ngiti. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Diyos ko, Dante, anong ginagawa mo rito? At anong posisyon? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kagalakan. Manager Sard. Ikaw. Senior engineer pa rin ako. Pero ikaw, Dante, ang layo na nangarating mo. Ang tagal na nating hindi nagkikita, sabi ni Lorenzo, na may lungkot sa boses. Ang dami nang nangyari. Naglakad sila, patungo
sa isang kaki sa loob ng building. Habang umiinom sila ng kape, unting lumabas ang mga kwento. Si Lorenzo, tulad ni Dante, ay apektado rin ng pagbagsak ng lakas stage. Hindi siya nakahanap agad ng dissenting trabaho at nagtrabaho rin sa ilang freelance projects bago siya nakapasok sa Vargas Innovations. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang nang banggitin ang nakaraan. Alam mo, Dante, may mga bagay na hindi ko maintindihan sa pagbagsak ng lakas tech. Simulan ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay bumulong. May mga balita akong naririnig. Mga rumor. Hindi lang si Oscar ang may gawa. May mas malaki pang isda sa likod niya. Parang may mastermind na gumagamit sa kanya. Kumunot ang noo ni Dante. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko lang masabi ng buo. Pero narinig ko ang pangalan ng ilang malalaking player sa industriya na may kinalaman sa tinaguriang trade secrets na ninakaw ni Oscar. Hindi lang iyon, simpleng pagbebenta ng data, Dante. Mas malalim pa, at tingin ko, matagal na nilang pinaplano ang pagbagsak ng lakas tech. Ang mga mata ni Lorenzo ay puno ng babala. Hindi ka lang basta biktima ng isang traidor, Dante. Biktima ka ng isang malaking konsensya. Kailangan mong mag-ingat. Ang mga salita ni Lorenzo ay tumago sa isip ni Dante. Ang sakit ng nakaraan ay nagsimulang magbago. Hindi lang ito sakit ng pagtataksil, kundi sakit ng isang malaking kawalan ng katarungan. Ang kanyang paghahanap ng trabaho ay nagbago. Hindi lang ito tungkol sa muling pagbangon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Nang gabing iyon, habang si Miko ay mahimbing na natutulog sa kanilang maliit na silid, tulugan, nakaupo si Dante sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang bagong trabaho, ang muling pagtatagpo kay Lorenzo. Ang mga salita ni Lorenzo. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang bagong larawan. Huminga siya ng malalim. Hindi ako susuko, Miko. Bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang natutulog na anak. Hindi ko lang ibabalik ang pangalan ko. Ipaglalaban ko ang katarungan. Para sa iyo, para sa ating dalawa. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagong uri ng determinasyon, isang apoy na nagliliyab, na matagal nang natulog, ngayon ay muling nagising. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Ang pagkakataon na makuha ang lahat. Mula sa pagiging driver sa gabi, si Dante Reyes ay muling humakbang pabalik sa mundo ng teknolohiya, kahit sa mas mababang posisyon. Ngunit sa Vargas Innovations, hindi nagtagal, ay ipinamalas niya ang kanyang galing. Ang kanyang desk, na dating puno ng mga resibo ng pasahero at sa listahan ng deliveries, ay napuno ngayon ng mga blueprints ng software, data analytics report, at mga strategic plan. Sa Research and Development Division, siya ang naging boses ng inobasyon, ang laging may bagong ideya, ang taong hindi sumusuko sa anumang problema. Ang kanyang karanasan sa pagbagsak ng lakas tech ay nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang aral. Mas matalim siya ngayon, mas maingat, at mas pragmatik. Wala nang puwang sa kanyang isip para sa labis na tiwala. Ang bawat desisyon ay iisipan ng lubos. Ang kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang makakita ng solusyon sa mga komplikadong hamon ay mabilis na napansin. Isang proyekto tungkol sa pag-optimize ng ay para sa logistics ng Vargas Rides, isang subsidiary ng Vargas Innovations ang ipinagkatiwala sa kanya. Sa kabila ng mahigpit na deadline at limitadong pondo, nagawa ni Dante na makapaghatid ng isang matagumpay na prototype na lubos na nagpababa sa operational costs at nagpataas ng efficiency.
Impressive, Mr. Reyes. Hula ni Celeste Vargas sa isang board meeting, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagkilala. Ang iyong solusyon ay hindi lamang matitid, kundi henyo. Ang mga papuri ni Celeste ay bihira, at ang bawat isa ay may bigat. Dahil dito, lalo pang lumaki ang paghanga ng ibang miyembro ng board kay Dante. Siya ay hindi na lamang isang manager na may background, siya ay isang asset. Ang pagiging tahimik at dedikado ni Dante ay lalo pang nagpatibay sa kanyang imahe. Hindi siya humahanap ng spotlight, ang tanging focus niya ay ang paggawa ng mahusay na trabaho. Si Lorenzo, tuwa sa pagbabalik ng kanyang kaibigan, ay laging nasa tabi ni Dante. Sila ang naging paboritong tambalan sa ang utak at ang technical genius. Sa kanilang mga lunch break, sa halip na magkwentuhan tungkol sa trabaho, ang kanilang mga usapan ay laging nauuwi sa lakas teke. Mukhang may bago na namang investment si Oscar sa isang startup sa wellness stage. Bulong ni Lorenzo kay Dante abang naglalakad sila sa hallway. Ang bilis niya, talagang makalimot sa pinagmulan niya. Ang mga salita ni Lorenzo ay laging nagpapainit sa dugo ni Dante. Ang galit ay naroon pa rin, nakabaon, ngunit ngayon ay may kasamang matalas na pananaw. Hindi niya kailangan kalimutan, Lorenzo. Kailangan lang nating maalala, tugon ni Dante, ang kanyang mga mata ay naniningkit. At siguruhin nating maalala ng lahat ang ginawa niya. Isang linggo pagkatapos ng matagumpay na presentasyon ng iProject, dumalo si Dante, kasama si Celeste at ilang senior executive sa isang malaking TEDx conference sa Philippine International Convention Center PIC. Ang event ay isang kaganapan ng mga pinuno ng industriya at bilang kinatawan ng Vargas Innovations, si Dante ay nakaramdam ng pagbabalik ng kanyang dating self. Habang naglalakad sila sa crowded lobby, abala sa pag-uusap tungkol sa potensyal ng bagong partnerships, biglang napatigil si Dante. Ang kanyang puso ay kumabo ng mabilis. Sa di kalayuan, sa gitna ng isang grupo ng mga taong may suot na mamahaling suit, ay nakita niya si Oscar Ramos. Nakasuot ng isang makintab na Italian suit, may kumpiyansang ngiti sa labi, at malakas na tawa. Si Oscar ay mas mataba ng kaunti, mas polished, at mukhang nag-inyoy sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang kaligayahan ay parang sambal sa mukha ni Dante. Nahuli ni Oscar ang titig ni Dante. Ang maniti sa kanyang labi ay unting nawala at napalitan ng isang mapanuksong ngisi. Lumapit si Oscar, ang kanyang mga mata ay nanunukso, ang kanyang tinig ay sinadya upang marinig ng mga nasa paligid. Well, bungad ni Oscar na may pagkutya. Kung hindi ba naman, si Dante Reyes. Keto ka pala. Akala ko, abala ka pa rin sa pagmamaneho ng taxi sa gabi. Umiinit ang dugo ni Dante. Gusto niyang sumtukin si Oscar. Ngunit naalala niya ang kanyang posisyon, ang pangalan ng Vargas Innovations na kanyang kinakatawan, at ang pangako niya sa kanyang sarili. Lumitaw ang matinding kontrol sa sarili. Oscar, anya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Masaya akong makita kang masaya. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka pa rin. Nagtawanan ang mga kasama ni Oscar. Habang si Oscar naman ay nairita sa biglang pagbaliktad ng sitwasyon. Aba, umangin ka na ngayon, Dante. Nasaan na ang lakas, techi mo? Oh, ama. Nalugi pala. Tama ka, sagot ni Dante. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngunit ang talento ay hindi nalulugi. Marahil ikaw ang dapat mag-ingat,
Oscar. Ang mga magnanakaw, gaano man kalaki ang kanilang nakaw, ay laging may takot na mabubuking. Nagulat si Oscar. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong sinasabi mo? Pulong niya. Sinasabi ko. Anoy mo ang panandaliang tagumpay mo, patuloy ni Dante. Lalong bumubulong, dahil malapit na itong matapos. Bago pa makasagot si Oscar, hinatak ni Celeste si Dante palayo. Dante, anong ginagawa mo? Pulong niya. Pinapaalalahanan ko lang siya kung sino siya. Sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Oscar. Sige, Dante, bulong ni Lorenzo, na sumunod sa kanila. Ama na yan. Ngayon, mas matibay ang dahilan natin para kumilos. Ang insidenteng iyon ay hindi lang nagpaalala kay Dante sa kanyang kaaway. Nagpasiklab ito ng isang apoy sa kanyang dibdib. Kailangan niyang matapos ang laban na ito. Ilang linggo matapos ang insidente sa pit, isang gabi, habang sundo ni Dante si Miko sa paaralan, isang pamilyar ngunit nagbagong figura ang bumaba mula sa isang mamahaling sili. Ito si Catalina Lynn, ang kanyang dating asawa. Ngayon, si Katrina ay mukhang mas elegante. Ang kanyang buhok ay may bagong kulay. Ang kanyang mga dami ay galing sa mga sikat na designer. Tila ginawa siya ng bagong era. Miko, tawag ni Katrina, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng artificial na saya. Nagulat si Miko. Mama. Lumapit si Katrina, yumakap kay Miko. Ang yakap ay medyo awkward. Tila hindi pa siya sanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng pagmamahal. Kumusta ka, baby? Ang laki mo ng aha. Lumapit si Dante. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Katrina, anya, ang boses ay matabang. Anong ginagawa mo rito? Nami, miss ko lang si Miko. Sagot ni Katrina, na mangiti. At, Dante, gusto ko sanang kausapin ka. Tungkol kay Miko. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa isang malapit na coffee shop. Habang si Miko ay nasa playground kasama ang kanyang kaibigan. Dante, alam kong nagkamali ako noon. Simula ni Katrina, ang kanyang mga mata ay tila basa. Nabulag ako. Sa takot, sa hirap. Patawarin mo ako. Ngayon, gusto kong bumawi kay Miko. Gusto kong maging isang tunay na ina sa kanya. Hindi naniwala si Dante sa bawat salita ni Katrina. Ang kanyang boses ay may kasamang bakas ng pagkalkula. Hindi tapat na pagsisisi. Katrina, saan ka nang galing? At bakit ngayon lang? May bago na akong buhay. Dante, sabi niya, ang kanyang tinig ay lumakas. May trabaho ako ngayon na malaki ang kita at mayroon din akong aalangan siya. Mayroon akong kasama ngayon na handang tumulong sa amin ni Miko. May mas maganda akong maibibigay kay Miko ngayon. Ang bawat salita ni Katrina ay parang patalin sa puso ni Dante. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, Tanya, na ngayon ay mas diretso. Gusto kong mag-file para sa shared custody. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon, Dante. At tingin ko, mas maganda ang kinabukasan ni Miko kung kasama rin niya ako sa isang mas matatag na tahanan. Ang mundo ni Dante ay biglang umikot. Shared custody. Ang kanyang anak. Katrina, hindi mo maaring gawin yan. Buong buhay ko, si Miko ang lahat sa akin. Hindi ko naman kukunin si Miko sa iyo, Dante. Sagot ni Katrina na may nisinabahagyang sumisilay sa kanyang labi. Gusto ko lang
na magkaroon din siya ng masarap na buhay. May abogado na akong nakausap. Iniisip ko lang ang kapakanan ni Nico. Ang mga salita ni Katrina ay iwan ng isang malalim na sugat sa puso ni Dante. Hindi lang siya nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Nagbabanta siya sa kanyang pinakamahalaga si Miko. Sa Bardas Innovations, ang relasyon ni Dante at Celeste ay dahang lumalim. Mula sa puro negosyo, nagkaroon sila ng mga pagkakataong magkausap ng mas personal. Kadalasan, matapos ang mga pulong, iwan si Celeste ng kape para kay Dante sa kanyang opisina. O imbita ng informal discussion sa rooftop garden ng building. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding meeting, habang naglalakad sila sa rooftop garden, tahimik silang uusap. Alam mo, ni Sir Reyes, simula ni Celeste. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa skyline ng Makati. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang tao na kasing talino at kasing dedikado sa aking kumpanya. You're kind. Salamat, Ms. Vargas. Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay tapat. Ikaw rin. Pihira ang CEO na kayang makakita ng potensyal sa isang tulad ko. Hindi ko nakita ang isang tulad mo, ani Celeste, na lumingon kay Dante. Nakita ko ang isang Dante Reyes. Ang CEO ng Lakas Tech. Ang disyonary na nawalan ng lahat, pero hindi sumuko. Nagulat si Dante sa kanyang pagiging direkta. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa akin, Dante, sabi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ako kailanman nagtitiwala sa random chances. Lahat ay may dahilan. Ang pagiging driver mo ng gabing iyon. Isa lang itong daan para makita ko kung ano ang nasa ilalim ng maskara mo. Kung ganoon, bakit mo ako kinuha? Tanong ni Dante. Ang kanyang puso ay kumakabob. Dahil alam kong may potential ka na mas malaki pa sa Lakas Tech. At kailangan ng Vargas Innovations ng isang tulad mo. Isang taong handang lumaban. Isang taong hindi madaling masira. Isang taong may puso. Ang mga salita ni Celeste ay tumagos sa puso ni Dante. Nakita niya sa mga mata ni Celeste ang pag-unawa, hindi pagusga. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataon na mag-usap. Uusapan nila ang mga hamon sa negosyo, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot. Si Celeste, sa kabila ng kanyang pagiging matikas at malamig, ay nagpakita ng isang mas malambot na bahagi, lalo na kapag nagkwento si Dante tungkol kay Miko. Ang pagmamahal ni Dante sa kanyang anak ay naging isang bukas na aklat na bumihag sa Celeste. Kahit anong mangyari, huwag mong pabayaan si Miko. Payo ni Celeste, isang gabi, habang uusap sila sa telepono, tungkol sa mga problema ni Dante sa kanyang dating asawa. Siya ang lakas mo, siya ang dahilan mo. Ang mga banta mula kay Oscar at Katrina ay tila nagpapabilis sa puso ni Dante. Nagsimula na ang tunay na laban. Hindi lang ito tungkol sa kanyang career, ito ay tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan, sa kanyang kinabukasan. Isang gabi, habang umiinom sila ni Lorenzo ng kape sa isang tahimik na bahagi ng opisina, isinalaysay ni Dante ang lahat ng nangyari. Kailangan nating kumilos, Lorenzo, ani Dante. Hindi ko hahayaan si Oscar na manalo. At hindi ko hahayaan si Katrina na sirain ang buhay ni Miko. Tama ka, Dante. Sagot ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay seryoso. Simulan na natin ang pagkalap ng ebidensya. Dapat may mga lumang email, internal documents, o anumang koneksyon si Oscar sa mga kaaway ng Lakas Tech. Kailangan nating maging maingat.
Ang mga taong kasama ni Oscar, hindi sila basta. Ang sumunod na mga araw at linggo ay naging abala para kay Dante. Sa opisina, ipinagpatuloy niya ang kanyang mahusay na trabaho. Ngunit sa likod ng mga meeting at presentasyon, kasama si Lorenzo, dahan-dahan silang naghukay sa nakaraan. Scan sila ng mga lumang files, ugnayan sa mga dating empleyado ng Lakas Tech na pinagkatiwalaan, at naghanap ng mga butas sa kwento ng pagbagsak ng kumpanya. Ang bawat pahina, bawat linya ng code, bawat tawag sa telepono, ay isang piraso ng puzzle. Ngayon, si Dante ay hindi na lamang isang biktima, siya ay isang mandirigma. May bago siyang kakampi sa Celeste, isang tapat na kaibigan kay Lorenzo, at isang matibay na dahilan sa Miko. Ang mga multo ng nakaraan ay nagsisimulang lumabas, at si Dante ay handang harapin ang bawat isa sa kanila. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at handa siyang lumaban hanggang sa huli. Ang mga sumunod na araw ay naging abala at puno ng tensyon para kay Dante. Ang kanyang munting apartment, na dati kanlungan ng kapayapaan para sa kanya at kay Miko, ay naging sentro ng gulo. Sa mga gabi, matapos matulog si Miko, si Dante at Lorenzo ay abala sa paghuhukay sa mga lumang drive at cloud storage ng Lakas Tech na salba ni Lorenzo noon. Ang dating mga line of code at project proposal ay tiningnan ngayon bilang mga piraso ng ebidensya. Hindi ko maintindihan, Dante, bulong ni Lorenzo, habang examine ng isang encrypted email thread. Ang lahat ay mukhang lehitimo. Napakatalino ni Oscar sa pagtatago ng kanyang mga bakas. Doon tayo nagkakamali, Lorenzo. Sagot ni Dante, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang pagiging masyadong matalino ay minsan ang pinakamalaking kahinaan. Hindi siya nagtago ng kanyang mga bakas, iniba niya ang mga ito. Kailangan nating hanapin ang pattern sa pag-iba. Sa Vargas Innovations, nagpatuloy si Celeste sa kanyang tahimik ngunit epektibong pagsuporta. Nagpasa siya ng isang internal memo na nagdeklara ng isang historical market analysis project na nagbibigay kay Dante at Lorenzo ng access sa pinakamahusay na forensic data, analysts, at secure servers ng kumpanya na kunwari para sa pagsasaliksik ng kompetisyon. Ito ay isang tusong paraan upang gamitin ang resources ng Vargas Innovations nang hindi direktang nakikialam. Sa pamamagitan ng bagong team na ito, natuklasan nila ang isang seri ng anomalous transactions na nagmula sa Lakas Tech at nagtapos sa isang Shoal Corporation bago lumipat sa Titan Technologies, isang malaking kumpanya sa tech na kalibal ng Lakas Tech noon. Ito yun. Dante, siglaw ni Lorenzo. Isang gabi, ang kanyang mukha ay maliwanag sa tuwa. Mayroon akong nakitang mga server logs na nagpapakita ng hindi autorisadong data transfer mula sa Lakas Tech main server papunta sa isang address na konektado sa Titan Technologies. Nangyari ito ilang linggo bago ang ating financial collapse. At ang pangalan ng nag-authenticate, Oscar Ramos. Kasunod ng logs ay isang series ng mga communication records sa pagitan ni Oscar at isang executive ng Titan Technologies na nagdedetalye ng strategic acquisition ng intellectual property ng Lakas Tech sa pamamagitan ng internal destruction. Ang mga dokumento ay sapat na upang patunayan ang pandaraya ni Oscar. Hindi lang siya nagtaksil, siya ay isang bayarang espiya. Ang kanyang motibo ay hindi lang pera, kundi ang pagiging bahagi ng mas malaking laro na sumisira sa Lakas Tech para sa kapakinabangan ng mas malaking kalaban. Ngunit habang nagbubuni sila sa bawat tagumpay sa investigasyon, ang personal na buhay ni Dante ay patuloy na sinasalanta ng bagyo. Ang legal na labanan para sa kustodya ni Miko
ay lalong nagiging mas masidi. Nag-file si Katrina ng formal na petisyon sa korte at ang bawat summons ay parang isang suntok sa dibdib ni Dante. Sa unang pagdinig, lumitaw si Katrina na may kasamang matikas na abogado at sa tabi niya ay isang may edad na lalaki. May suot na mamahaling suit at mayabang na ngiti ang bago niyang kasama. Ang presensya ng lalaking ito ay nagdagdag ng bigat sa banta ni Katrina, na tila mayaman at malakas siyang kaalyado. Ikinuwento ng abogado ni Katrina ang kakulangan ni Dante na magbigay ng matatag na tahanan at matatag na kinabukasan para kay Miko, habang ipinipinta si Katrina bilang isang nagbalik loob na ina na mayroon na ngayong kakayahang magbigay ng mas magandang buhay. Ang mahalaga po rito ay ang kapakanan ng bata. Sabi ng abogado ni Katrina, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At sa kasalukuyan, Mr. Reyes, sa kabila ng inyong pagsisikap, na hindi makapagbigay ng ganap na seguridad at matatag na kapaligiran na karapat-dapat para kay Miko. Ang mga salitang ito ay pumunit sa puso ni Dante. Nagsumikap siya, nagpakahirap para kay Miko, at ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Miko. Ang dating masayahin at bibong bata ay nagiging tahimik, madalas magtanong kung bakit kailangan niyang pumili o kung bakit malungkot si Mama. Isang gabi, nakita ni Dante si Miko na gumuguhit ng dalawang bahay na magkahiwalay at sa gitna ay isang malungkot na figura ng bata. Nakurot ang puso ni Dante. Hindi niya hahayaang mahati ang mundo ni Miko. Sa gitna ng lahat ng ito, si Celeste ang naging kanyang bato. Hindi lang siya isang boss. Siya ay isang kakampi, isang konfidante, at isang ilaw sa madilim na panahon. Tuwing matapos ang isang araw na puno ng pagdinig sa korte o ng frustrating na paghahanap ng ebidensya, si Celeste ay laging naroroon. Minsan, inaanyayahan niya si Dante sa kanyang opisina, kung saan hindi sila nag-uusap tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa buhay. Mahirap talagang ipagtanggol ang sarili laban sa nakaraan, Dante, sabi ni Celeste, isang gabi, habang umiinom sila ng kape sa rooftop garden. Ang hangin sa Makati ay malakas, ngunit ang boses ni Celeste ay kalmado at nagbibigay ng kapanatagan. Lalo na kapag ang nakaraan ay nagbabanta sa iyong hinaharap. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ito, Celeste. Sagot ni Dante. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Ang makita si Miko na nahihirapan, mas gusto ko pang ako ang masaktan. Hinawakan ni Celeste ang kamay ni Dante, ang kanyang ugnay ay hindi na lang propesyonal. Huwag kang sumuko, Dante. Ikaw ang nanay at tatay ni Miko. Siya ang dahilan mo. At alam kong may sapat kang lakas upang ipaglaban ang inyong karapatan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pag-unawa at paggalang. Ito ay isang pambihirang sandali ng kahinaan para kay Celeste at ng pagiging lantad ni Dante. Sa mga mata niya, nakita ni Dante hindi lang ang isang matikas na CEO, kundi ang isang babaeng may puso, isang babaeng may pakialam. Isang araw, bumisita si Miko sa opisina ni Dante. Nakita siya ni Celeste na tahimik na nakaupo sa desk, abala sa pagguhit. Lumapit si Celeste, at sa halip na ang kanyang usual na profesional na ekspresyon, nguniti siya ng malambot. Kumusta, Miko? Tanong ni Celeste. Umupo sa tabi ng bata. Magaling kang mag-drawing Ano yan? Ipinakita ni Miko ang kanyang drawing, isang larawan ng kanya at ng kanyang ama na naglalaro sa parke. Si Papa po yan. At ako. Ang galing naman, sabi ni Celeste at tiningnan si Dante na nakatitig sa kanila. Ang papa mo, superhero yan.
Ang maikling interaksyon na yon ay nagpakita kay Dante na si Celeste ay hindi lang aalaga sa kanya, kundi pati na rin kay Miko. Ang kanilang relasyon ay lumalim, hindi na lang sa antas ng respeto at paghanga, kundi sa isang mas personal at emosyonal na connection. Sa gitna ng labanan, natagpuan ni Dante ang hindi inaasahang ginhawa at pag-asa sa piling ni Celeste. Ang mga ebidensya ay unting nabuo, parang isang malaking jigsaw puzzle. Ang bawat piraso ay nagbubunyag ng katotohanan. Dumating ang araw ng malaking paghaharap. Hindi ito isang ordinaryong pagdinig sa korte. Sa tulong ni Celeste na gumamit ng kanyang impluwensya at koneksyon sa industriya, isang espesyal na pagdinig ang ipinatawag ng Philippine Technology Regulatory Commission (TITAT) upang muling suriin ang mga hindi malinaw na pangyayari sa pagbagsak ng Lakas Tech. Ang layunin ni Celeste ay hindi lang linisin ang pangalan ni Dante, kundi ipakita ang korupsyon sa industriya at ilagay ang Dargis Innovations bilang kumpanyang nagtataguyod ng integridad. Ang malaking bulwagan ng TITAT ay puno ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kumpanya sa tech, mga mamamahayag, at mga opisyal ng gobyerno. Naroroon si Oscar Ramos na may kasamang abogado na kumpiyansa pa ring nakangisi na tila naghihintay lang ng formal na pagwawakas ng malisyosong akusasyon ni Dante. Ngunit nang lumakad si Dante sa entablado, kasama si Lorenzo, ang kanyang aura ay nagbago. Hindi na siya ang sirang dating CEO o ang driver ng taxi. Siya ngayon ay isang mandirigma, puno ng determinasyon at katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Dante, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Narito po ako ngayon, hindi para mag-akusa, kundi para maglahad ng katotohanan. Ang kwento ng pagbagsak ng Lakas Tech ay hindi isang simpleng kaso ng maling pamamahala o masamang kapalaran. Ito po ay isang kaso ng organisadong panloloko at industrial espionage. Sa bawat side na ipinapakita, sa bawat data visualization, at sa bawat piraso ng ebidensya na kanyang inilalabas, ang ngisi ni Oscar ay unting naglaho. Una ay ang detalladong timeline ng unauthorized data transfers mula sa Lakas Tech main servers papunta sa isang unidentified server na konektado sa Titan Technologies. Pagkatapos ay ang mga email communication logs sa pagitan ni Oscar at ng isang senior executive ng Titan Technologies na nagdedetalye kung paano nila planuhin ang pagbagsak ng Lakas Tech upang makakuha ng kanilang intellectual property sa mababang halaga. Mayroon ding mga financial records na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na iniipat mula sa Titan Technology sa mga offshore accounts na konektado kay Oscar. Ramos, makikita po rito ang inyong digital signature sa bawat transaksyon, sa bawat komunikasyon na nagpapakita ng inyong pakikipagsabwatan sa Titan Technologies. Paliwanag ni Dante, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Oscar. Hindi ninyo lang po niloko ang aming kumpanya, kundi ang buong industriya. Inabuso ninyo ang tiwala ng lahat. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagkuha ng litrato at pagsusulat. Ang subukang magsalita ni Oscar, ito ay lahat. Ngunit pinutol siya ni Dante. Ang mga ebidensya po ay hindi nagsisinungaling. Mr. Ramos. Ang huling sad ay isang screenshot ng isang internal memo mula sa Titan Technologies na nagdedetalye ng kanilang diskarte sa pagkuha ng mga asset ng Lakas Tech sa pamamagitan ng pagpapasok ng internal agent. Ang agent na tinutukoy, Oscar Ramos. Ang bulwagan ay natahimik. Pagkatapos ay sumiklab ang ingay. Ang mukha ni Oscar ay namumutla, pawisan, ang kanyang mga mata
ay nalalaki sa takot. Ang kanyang abogado ay mukhang nawala ng pag-asa. Sa liwanag ng mga ebidensyang ito, deklara ng chairman ng TICAC, ang Philippine Technology Regulatory Commission ay magsasampa ng formal na kaso laban kay Mr. Oscar Ramos at sa Titan Technologies para sa corporate espionage at pandraya. Ang tunog ng gagal ay umalingaw sa bulwagan, udyat ng katapusan ng isang kabanata ng kawalang katarungan. Si Oscar Ramos ay kaagad na inaresto ng mga awtoridad na naroroon. Ang dating matikas na personalidad ng tech ay ngayon isang iyang figura na dinadala palabas ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkaralo. Naramdaman ni Dante ang isang malalim na paghinga. Ang bigat na matagal ng pasan niya ay tila unti-unting nawala. Lumingon siya kay Celeste na nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin at sa sandaling iyon, alam ni Dante na hindi lang niya nakuha ang hustisya, kundi natagpuan din niya ang isang bagay na mas malalim. Ang pangalan ni Dante Reyes ay ganap ng nalinis. Ang mga headline sa mga pahayagan at online news ay puno ng kanyang kwento, ang muling pagkabuhay ng isang tech visionary, ang pagbagsak ng isang trader. Ngunit para kay Dante, ang pinakamalaking tagumpay ay ang katotohanan. Sa wakas, makakaharap niya si Miko ng may buong pagmamalaki na ipinakitang ipinaglaban niya ang tama. Ang laban ay nanalo. Ngunit ang iba pang mga hamon ay naghihintay pa. Pagkatapos ng labi ng pagbagsak ni Oscar Ramos, ang buong bansa ay nagising sa isang bagong salaysay. Ang mga pahayagan ay napuno ng mga headline na nagtatampok sa muling pagkabuhay ng isang visionary at katotohanan sa likod ng pagbagsak ng lakas tech. Ang pangalan ni Dante Reyes, na dating sinira, ay muling naging simbolo ng integridad at henyo sa tech industry. Ang mga dating kasamahan na umilag sa kanya sa panahon ng kanyang pagbagsak ay ngayon ay nagpapadala ng mga mensahe ng suporta at paghingi ng tawad. Sunod na ring dumating ang mga alok mula sa mga pangunahing kumpanya, parehong lokal at internasyonal, na umaasam na makuha ang kanyang serbisyo. Ngunit sa gitna ng pagbubuni, nanatiling kalmado si Dante. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkilala ng publiko, kundi ang muling pagbabalik ng kanyang dangal at ang pagpapakita kay Miko na ang kanyang ama ay isang taong nanindigan sa katotohanan. Ilang araw pagkatapos ang pagdinig, ipinatawag siya ni Celeste sa kanyang opisina. Hindi ito isang formal na pagpupulong. Ang kanyang opisina, na dati lugar ng mga seryosong desisyon, ay ngayon ay tila mas magaan. May isang tasa ng Barako Coffee na nakahanda para kay Dante. Dante, simula ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ang ipinakita mo sa pikak ay hindi lang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, kundi nagbigay din ng babala sa buong industriya. Pinakita mo na ang integridad ay may lugar pa rin. Umiti si Dante. Hindi ko po magagawa nang wala ang inyong suporta, Celeste. Hindi lang sa mga resources, kundi pati na rin sa tiwala. Nagkatinginan sila. Ang tensyon sa pagitan nila na matagal nang palitan sa pagitan ng profesionalismo at isang hindi masabing koneksyon, ay ngayon ay tila mas laya. Nais kong formal na mag-alok sa iyo ng isang posisyon, Dante, sabi ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit puno ng pag-asa. Hindi lang bilang isang mataas na executive, kundi bilang isang strategic partner sa Vargas Innovations. Gusto kong maging bahagi ka ng aming core leadership team na may malaking kapangyarihan at impluwensya. Ito ay isang pagkilala hindi lamang sa iyong talento, kundi sa iyong karakter.
Hindi makapaniwala si Dante. Ang alok ay lampas pa sa kanyang mood experience noong mga panahong nagmamaneho siya ng taxi. Hindi lang ito isang trabaho. Ito ay isang pagkakataong muling bumuo na may mas malaking plataporma at suporta. Celeste, ako po'y nagpapasalamat, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ko po alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng ito. Huwag mong subukang ibalik, Dante. Tanggapin mo lang, sabi ni Celeste, at ngumiti. Ang iyong presensya sa Vargas Innovations ay magpapalakas sa aming pundasyon at magbibigay inspirasyon sa marami. Ang pagtanggap ni Dante sa alok ay hudyat ng isang bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho siya ng walang pagod, naglalabas ng mga bagong ideya, at nagdadala ng sariwang pananaw sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng kanyang muling paglipad sa Carrara, may isang bahagi pa ng kanyang buhay na hindi pa ganap na natatapos, ang labanan para kay Miko. Ang labanan sa kustodya kay Katrina ay lalong nagiging komplikado, kahit na malinis na ang pangalan ni Dante. Inagamit pa rin ni Katrina ang kanyang abogado upang ipilit na mas mabuti ang buhay ni Miko sa kanya dahil sa kanyang bagong matatag na buhay kasama ang kanyang mayamang kasama. Ulit nang humarap si Dante sa korte, ang kanyang puso ay mabigat sa bawat pagdinig. Nakikita niya ang pagkalito sa mga mata ni Miko na nagpapahirap sa kanyang puso. Ang lahat ay nagbago isang weekend. Pumayag si Dante na hayaang sumama si Miko kay Katrina sa isang outing sa Tagaytay, umaasa na makakatulong ito upang magkaroon si Miko ng oras sa kanyang ina. Nang gabing iyon, habang naghihintay si Dante sa pagtawag ni Katrina para sabihin na nakauwi na sila, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpabagsak sa kanyang mundo. Dante, si Miko. Nawawala siya. Sigaw ni Katrina sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Pabilis na nagmaneho si Dante patungong Tagaytay, ang puso niya ay parang tambol na humahataw. Ang bawat sandali ng pagmamaneho ay puno ng takot. Nang makarating siya, nagtagulo na. Nagkaroon ng komosyon sa isang parke, malapit sa Taal Volcano. Sinabi ni Katrina na abala siya sa pagkuha ng litrato at nawala si Miko sa paningin niya. Ang pagmamayabang ni Katrina ay napalitan ng pagtatakot at pagsisisi. Kasama ang mga pulis at volunteers, hinanap nila si Miko sa dilim, sa lamig ng Tagaytay. Si Dante ay halos mabaliw sa pag-aalala. Sa loob ng ilang oras, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang kanyang sariling paghinga at ang tahimik na panalangin. Sa wakas, pagkalipas ng hating gabi, natagpuan si Miko sa isang sulok ng parke. Nakaupo sa ilalim ng isang puno, umiiyak at diniginaw. Agad naniyakap ni Dante ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Papa, bulong ni Miko, nakayakap ng mahigpit. Akot po ako. Ang pangyayaring iyon ay naging wake up ko para kay Dante at Katrina. Sa mga sumunod na araw, malinaw na sinabi ni Dante kay Katrina na hindi na maaring magpatuloy ang kanilang labanan. Hindi ito tungkol sa atin, Katrina. Ito ay tungkol kay Miko. Kailangan niya ng katatagan, hindi ng gulo. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sa unahang pagkakataon, nakita ni Dante ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Katrina. Ama ka, Dante. Anya, ang kanyang boses ay malumanay. Nagkamali ako. Ang pinakamahalaga ay si Miko. Nag-agree siya sa isang parenting agreement
na magbibigay kay Miko ng isang matatag na tahanan na may sapat na oras sa payong magulang. Katrina, sa pamamagitan ng takot na nawala ang kanyang anak, ay nagbago. Naging mas matatag siya, mas responsable, at mas nakatuon sa kapakanan ni Miko. Ang dating malaking laban sa korte ay nagtapos sa isang mapayapang kasunduan na nagbigay ng ginhawa kay Miko at sa kanilang lahat. Sa mga gabing sumunod, habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Miko, si Dante at Celeste ay lalong nagiging malapit. Ang kanilang mga pag-uusap ay lumalim, hindi na lang tungkol sa trabaho o sa mga problema ni Dante, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, at sa kanilang mga puso. Ang mga tahimik na tinginan sa opisina ay nagiging mga ngiti. Ang mga propesyonal na ugnayan ay nagiging mas personal. Isang gabi, matapos ang isang matinding araw sa opisina, inaanyayahan ni Celeste si Dante para maghapunan sa isang simpleng kainan, malayo, sa mga formal na restaurant. Sa ilalim ng mga bituin, habang kinakain nila ang paboritong street food ni Dante, ang isaw at fishball, doon nila tuluyang inamin ang kanilang nararamdaman. Dante, simula ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Akala ko dati, ang pag-ibig ay isang distraction lamang. Na, ang ambisyon, ang pinakamahalaga. Pero sa iyo, nakita ko na ang dalawang ito ay maaaring magkasama. Celeste, sagot ni Dante. Hinawakan ng kamay niya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ikalawang pagkakataon, hindi lang sa karera, kundi sa buhay. Akala ko, ang taning pag-ibig na matitira sa akin ay ang para kay Miko. Pero ikaw, binigyan mo ako ng pag-asa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at sa sandaling iyon, ang kanilang pag-ibig ay formal na umusbong, malakas at matatag na hinubog ng mga pagsubok at pinalakas ng tiwala. Nagsimula silang mangarap ng isang kinabukasan na magkasama na nagtatayo ng kanilang sariling imperyo, hindi lang sa negosyo, kundi sa pamilya. Muling nabuo ang buhay ni Dante. Mayroon siyang isang hangang karera sa Vargas Innovations, isang matatag na pamilya kasama si Miko at Katrina, at isang malalim na pag-ibig sa piling ni Celeste. Pakiramdam niya ay mayroon na siya ng lahat, higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang universo ay may sariling mga plano. Isang araw, ipinatawag siya ni Celeste sa isang espesyal na pagpupulong. Dante, anya, ang kanyang boses ay puno ng panabit. Ang Vargas Innovations ay nagpaplanong palawakin ang aming global reach. At mayroon kaming isang napakalaking proyekto sa Hong Kong. Gusto naming ikaw ang mamuno. Ang alok ay isang panibagong hamon, isang pagkakataon na dalhin ang kanyang karera sa isang internasyonal na antas. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Dante na ang pagkakataong ito ay nangangailangan ng isang malaking sakripisyo. Ang desisyon na kanyang gagawin ay hindi lang makakaapekto sa kanya, kundi sa buong pamilya na kanyang muling binuo. Ang alok ni Celeste ay bumulaga kay Dante, isang bagong kabanata na mas malaki, mas malawak, at may higit na responsibilidad. Nakaupo sila sa opisina ni Celeste. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ng tanawin ng Makati skyline na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit sa halip na ang mga pamilyar na gusali, ang nakikita ni Dante ay ang naglalakihang mga infrastruktura ng Hong Kong, ang bagong sentro ng ambisyon, ang kanyang susunod na larangan ng digmaan. Isang taon na naming pinagpapanuhan nito. Dante, paliwanag ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Ang Hong Kong ang magiging tulay natin sa buong Asya.
At sa lahat ng nakita ko, ikaw ang pinakamagaling na pwedeng mamuno rito. Ito ang pagkakataon mong dalhin ang iyong pangalan sa global stage, hindi lang bilang henyo sa tech, kundi bilang isang visionary na kayang magpatakbo ng isang international operation. Napakisot ang puso ni Dante. Ang pagkakataong ito ay higit pa sa anumang pinangarap niya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Mula sa pagiging driver ng taxi, ngayon ay inaalok siya ng posisyon na maging pinuno ng $1,000,000 na proyekto sa ibang bansa. Ngunit kasama ng matinding excitement, isang matinding bigat ang kanyang naramdaman. Ang bigat ng paghihiwalay. Celeste, ito ay isang malaking karangalan. Sabi ni Dante, ang kanyang tinig ay pinilit na maging matatag. Ngunit, si Miko, at ikaw. Ngumiti si Celeste, isang ngiting puno ng unawa ngunit may kaunting lungkot. Alam kong mahirap. Ngunit alam ko rin na ito ang dapat mong gawin, Dante. Ito ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Ang pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa kinabukasan ni Miko, para sa ating kinabukasan. Ilang araw at gabi ang lumipas na puno ng ikisip at pagdasal para kay Dante. Bawat sikat ng araw na nakikita niya si Miko, ang bawat yakap, ang bawat halik, ay nagpapahilap sa kanyang desisyon. Ngunit nakita rin niya kung gaano nakaayos ang buhay ni Miko. Si Katrina, na nagbago nang husto matapos ang insidente sa Tagaytay, ay naging mas responsable at mapagmahal na ina. Ang kanilang pareding setup ay gumagana ng maayos, nagbibigay kay Miko ng isang matatag at mapayapang kapaligid. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Miko sa parke, ay himik na nagsalita si Dante. Anak, mahal na mahal ka ni Papa, at gagawin ni Papa ang lahat para sa kinabukasan mo. Alam ko po, Papa. Sagot ni Miko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Dante ng lakas. Kailangan niyang lumitad, hindi para sa sarili niya lamang, kundi para masiguro na hindi na mararanasan ni Miko ang hirap at kawalan ng asa na naranasan niya. Ang pagbuo ng isang mas malaking imperyo ay magbibigay sa kanila ng seguridad na panghabang buhay. Kinausap ni Dante si Katrina ng harapan. Katrina, may alok ako na pamunuan ng isang proyekto sa Hong Kong. 5 taon ang kontrata. Napasinghap si Katrina. 5 taon. Paano si Miko? Nais kong ipagkatiwala sa iyo si Miko sa panahong wala ako. Alam kong nagbago ka na, Katrina. Alam kong handa ka nang maging isang tunay na ina sa kanya. Papadalahan ko kayo ng lahat ng suporta na kailangan ninyo. At uuwi ako madalas para bisitahin siya. Alinlangan si Katrina, ngunit sa mga mata ni Dante, nakita niya ang matinding pagtitiwala. Isang pagtitiwala na nagbigay sa kanya ng tiwala sa sarili. Gagawin ko ang lahat para kay Miko, Dante, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Pangako, aalagaan ko siya. Sa huling gabi bago umalis, si Dante, nagkaroon sila ng hapunan ni Celeste sa kanilang paboritong kainan, ang simpleng restaurant, kung saan nila unang inamin ang kanilang pag-ibig. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin, tila binibilang ang bawat sandali. 5 taon, bulong ni Celeste. Awak ang kamay ni Dante. Isang mahabang panahon. Pabaguhin nito ang buhay natin, Celeste, sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para mas mapabilis ang pagbabalik ko.
At sa pagbabalik ko, mas matatag na tayo. Mas matibay. Hindi kita pipigilan. Dante, sabi ni Celeste. Pinilit nang ngumiti sa kabila ng luhang nagbabadyang tumulo. Alam kong ito ang dapat mong gawin. At ako ay maghihintay. Ang kanilang pamamaalam sa airport ay puno ng lungkot, ngunit may pag-asa. Isang mahabang yakapan, isang halik na nangangako ng muling pagkikita. Mahal kita, Celeste. Bulong ni Dante. Mahal din kita, Dante. Sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay nanginginig. Ingat ka, at bumalik ka. At doon, lumipad si Dante, iniwan ang kanyang nakaraan, at ang kanyang pag-ibig sa likod, bit-bit ang pangarap ng isang mas magandang kinabukasan. Ang 5 taon ay lumipas na parang isang iglap, ngunit sa parehong pagkakataon, parang 1,000 taon. Sa Hong Kong, si Dante Reyes ay hindi lamang nakamit ng tagumpay, siya ay nagpakita ng revolusyon. Ang proyekto na pinamunuan niya ay naging isang benchmark sa industriya ng teknolohiya, nagdala ng bilyong kita sa Vargas Innovations, at nagpatunay sa kanyang henyo sa isang pandaigdigang saklaw. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng inobasyon at liderato. Nagkaroon siya ng mga international awards, naging cover ng mga business magazines, at naging isang rockstar sa Titchwood. Ngunit sa likod ng lahat ng glamour, ang kanyang puso ay nananatili sa Manila, kasama sina Miko at Celeste. Samantala, sa Pilipinas, hindi rin nagpahuli si Celeste Vargas. Pinalawak niya ang Vargas Innovations sa iba't ibang sektor. Ginawa itong isang conglomerate na may malaking impluwensya sa ekonomiya ng bansa. Naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan, isang ehemplo ng lakas at talino. Sa bawat desisyon, sa bawat pagpapalawak, laging naroon si Dante sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang pangako. Pinananatili nila ang komunikasyon, mga tawag sa video na nagpapaikli sa distansya, ngunit hindi kasing halaga ng isang tunay na yakap. Si Miko naman ay lumaki, mula sa isang musmos na bata, naging isang matalinong minatilyo. Ang kanyang relasyon kay Katrina ay naging malalim at matatag. Si Katrina ay naging isang huwarang ina at naging suporta sa pag-aaral at paglago ni Miko. Hingid sa kaalaman ni Dante, si Miko ay proud na proud sa kanyang ama. Laging ipinagyayabang ang mga achievements nito sa Hong Kong. Pabalik po si Papa. Laging sabi ni Miko sa kanyang mga kaibigan, may matinding tiwala. Dumating ang araw. Ang araw ng kanyang pagbabalik. Pumaba si Dante mula sa eroplano sa Naya. Hindi na ang sirang tao na umalis 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon, siya ay isang lalaking puno ng karunungan, kapangyarihan, at tiwala sa sarili, ngunit may bitbit na labis na pananabik. Ang unang tawag na ginawa niya ay hindi sa kanyang opisina, kundi kay Celeste. Nandito na ako. Bulong ni Dante sa telepono, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kabilang linya, si Celeste, nakasalukuyang nasa isang meeting, ay biglang natigilan. Naputol ang kanyang hininga. Dante, ako nga. Ang iyong Dante. Agad na umalis si Celeste sa kanyang meeting. Walang pakialam sa mga nagtatakang mukha ng kanyang mga kasamahan. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Dante. Ang kanyang puso ay parang tambol na humahataw. Sa sandaling makita niya si Dante, nakatayo sa harap ng pinto, nakasuot ng isang simpleng polo, at may pamilya ng ngiti, bumuhos ang lahat ng emosyon. Dante, sigaw niya. Tumakbo papunta sa kanya. Ni hindi na sila nag-aksaya ng salita.
Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanila. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagpatunay na ang paghihintay ay tapos na. Ang mga luha ay bumuhos, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding kaligayahan at kaginhawaan. Naghintay ka. Bulong ni Dante, hawak ang mukha ni Celeste. Pangako ko yon, sagot ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. At tinupad mo rin ang iyo. Sa loob ng bahay, si Miko, na ngayon ay halos kasing taas na ni Dante, ay lumabas. Napangiti siya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Welcome back, Papa. Hindi na sila kailangang magsalita ng marami. Ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng mga salita. Ito ay nadarama sa bawat tingin, bawat yakap, bawat sandali ng katahimikan. Magkasama silang umupo, pinagmamasdan ng nagbabagong Manila skyline, na ngayon ay tila mas maliwanag at mas puno ng pag-asa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Isang testamento sa pag-ibig na lumaban sa pagsubok ng panahon at distansya. Ang kanilang hinaharap ay bukas, isang kinabukasan na binuo sa pagkakaisa ng karera, pag-ibig, at pamilya. Hindi na ito ang pagtatapos ng isang kabanata, kundi ang simula ng isang walang hanggang kwento.